Isipin ang eksena. Bubuksan mo ang refrigerator, maghahanap ng mabilis na makakain at makakakita ng isang yogurt. Mukhang maayos ito. Ang tekstura ay tila perpekto. Inaamoy mo pa nga para makasiguro at mabango ito, eksakto kung paano dapat amoy ng isang yogurt. Ngunit pagkatapos, dahil sa nakasanayan, titingnan mo ang takip. At nandun yon, ang petsa. Sinasabi nito ang kahapon. Sa sandaling yon, may nagbabago sa iyong utak. Ang duda ay nananahan na parang isang ipis sa kusina. Ligtas kaya ito? Susugal ba ako? Paano kung sumama ang pakiramdam ko? Sa huli, na may buntong hininga ng pagpaparaya, itatapon mo ito sa basura. Isa pang yogurt na perpektong makakain pa na sumasama sa bilyon-bilyong tonelada ng pagkain na taon-taon ay napupunta sa tapunan dahil sa isang maliit na numerong nakaimprenta. Bilyon-bilyong dolyar sa mga pagkain na perpekto pa nasasayang. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang karamihan sa mga petsang iyon ay hindi nangangahulugan ng iniisip mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga tagagawa ay naglalagay ng mga ito ng mas maaga kaysa sa kinakailangan, hindi para protektahan ka, kundi para protektahan ang kanilang sarili? Ngayon ay tutuklasin natin kung ano ang talagang ibig sabihin ng mga petsang iyon, saan sila nanggaling, at bakit, sa maraming pagkakataon, ang iyong mga pandama ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa anumang numerong nakaimprenta sa isang pakete. Magsimula tayo. Ang mundo bago ang mga petsa, noong ang pang-amoy ay ang batas. Upang maunawaan ang penomena ng mga petsa ng pag-expire, kailangan nating maglakbay pabalik sa panahon. Napakalayo sa nakaraan. Sa isang panahon na wala pang mga supermarket, o mga lalagyan plastic, o mga label na may mga numero. Sa napakahabang bahagi ng kasaysayan ng tao, ang tanging paraan upang malaman kung ang isang pagkain ay ligtas ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasangkapan na ibinigay sa atin ng kalikasan, ang mga pandama. Inaamoy ng ating mga ninuno ang gatas bago ito inumin. Kung amoy maasim, hindi nila ito iinumin. Pinagmamasdan nila ang karne. Kung may kakaibang kulay o madulas na tekstura, itinatapon nila ito. Hinahawakan nila ang tinapay. Kung matigas ito o may amag, alam nila na hindi nila dapat kainin ito. At sa huling pagkakataon, titikman nila ang isang maliit na kagat at maghihintay. Ang katawan ng tao sa loob ng libu-libong taon ang naging pinakamahusay na detektor ng mga pagkainsira na umiiral. At ito ay gumana. Sa mahabang panahong ito, ang mga tao ay hindi nagtatapon ng pagkain dahil lang sinasabi ng isang petsa. Ang pagkain ay tinatapon kapag talagang sira na ito. At nangyayari yon nang hindi gaanong madalas kaysa sa nangyayari ngayon. Dahil bukod dito, ay pinakikinabangan ang lahat. Ang matigas na tinapay ay nagiging sabaw. Ang prutas na lampas na sa hinog ay nagiging jam. Ang maasim na gatas ay nagiging keso. Walang nasasayang dahil ang lahat ay may halaga. Ang kabalintunaan ng ating panahon ay, habang mas nagtitiwala tayo sa mga numerong nakaimprenta sa mga pakete, mas nawawalan tayo ng koneksyon sa ating likas na kakayahang suriin ang mga pagkain. Ipinagkatiwala na natin sa isang petsa ang desisyon kung ang isang bagay ay nakakain o hindi, at sa paggawa nito, pinahina natin ang isang instinto na sumama sa atin sa loob ng daan-daang libong taon. Ang pang-amoy, ang paningin, ang paghipo, mga libre at hindi nakakamaling kasangkapan
ay pinalitan na ng isang numero na, tulad ng makikita natin, ay hindi nangangahulugan ng iniisip natin. Bakit nagsimula tayong maglagay ng mga petsa sa pagkain? Ang mga petsa sa mga pagkain ay hindi laging umiiral. Ang mga ito ay isang imbensyon na nakakagulat na kamakailan lamang, na bahagyang lumalagpas sa isang siglo ng buhay. Ang lahat ay nagsimula sa rebolusyong industrial at ang radikal na pagbabago kung paano tayo gumagawa, namamahagi at kumukonsumo ng mga pagkain. Bago ang industrialisasyon, ang karamihan sa mga tao ay bumibili ng kanilang pagkain ng lokal, sa mga producer na kilala nila, sa mga merkado sa labas. Ang gatas ay nanggagaling sa baka sa tabi, ang mga gulay mula sa taniman ng kapitbahay. Ngunit habang lumalaki ang mga lungsod at humahaba ang mga kadena ng supply, ang mga pagkain ay nagsimulang maglakbay ng daan-daang kilometro, mamalagi ng ilang linggo sa mga bodega at bilhin ng milyon-milyong tao na hindi kailanman makikilala ang producer. Ang mga tagagawa ay humarap sa isang bagong problema. Paano magagarantiyahan na ang isang produktong ginawa sa isang particular na petsa ay makakarating sa mamimili sa pinakamainam na kondisyon pagkalipas ng ilang linggo o buwan? At higit na mahalaga, paano poprotektahan ng sarili mula sa mga posibleng demanda kung may magkasakit dahil sa isang produkto na matagal nang nanatili sa istante? Ang solusyon ay ang maglagay ng mga petsa. Ngunit narito ang susi na halos walang nakakaalam. Ang mga unang petsa ay hindi mga babala sa kaligtasan. Ang mga ito ay mga marka ng kalidad. Nais ng mga tagagawa na matiyak na matitikman ng mamimili ang kanilang produkto sa pinakamainam na punto, kapag ang lasa, ang tekstura, at ang bango ay nasa kanilang pinakamataas na ningning. Hindi ito usapin ng kung kakainin mo ito pagkatapos ng petsang ito ay mamamatay ka. Ito ay usapin ng kung kakainin mo ito pagkatapos ng petsang ito, maaring hindi ito kasing sarap ng dapat. Ang pagkakaibang ito, na tila isang maliit na detalye, ay sa katunayan ang susi sa lahat ng pandaigdigang maling pagkaunawa tungkol sa mga petsa ng pag-expire. Ang nagsimula bilang isang payo sa kalidad ay naging, sa isip ng mamimili, isang pulang linya ng kaligtasan na hindi dapat lampasan. Ang bitag ng konserbatismo, kung paano nag-iingat ang mga kumpanya. May isa pang salik na lalong nagpapalala sa kalituhan. At ito ay ang mga tagagawa, sa mga dahilan na mauunawaan mo ngayon, ay naglalagay ng mga petsa na mas maaga kaysa sa kung ano ang mahigpit na kinakailangan. Ito ang maaari nating tawaging konserbatismong industrial. Isipin na ikaw ang direktor ng kalidad ng isang malaking kumpanya ng pagkain. Kailangan mong magpasya kung anong petsa ang ilalagay sa iyong mga produkto. Kung maglalagay ka ng isang napakalayong petsa at may malason dahil ang produkto ay nasira ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil sa isang pagkakamali sa transportasyon o pag-iimbak, ang demanda ay babagsak sa iyo. Ang mga legal na kahihinatnan at sa imahe ng tatak ay maaring maging mapanira. Ngunit kung maglalagay ka ng isang napakalapit na petsa, napakakonserbatibo, ang panganib ay mawawala. Kahit na ang produkto ay tumagal ng perpekto ng 3 buwan, sinabi mo na tumatagal lamang ito ng 1. Sa legal na paraan, protektado ka. Ang mamimili na kumain nito pagkatapos ng iyong petsa ay gumagawa nito sa ilalim ng sarili niyang responsibilidad. Ano sa palagay mo ang pinipili ng karamihan sa mga kumpanya? Eksakto. Pinipili nila ang konserbatibong opsyon. Nagdaragdag sila ng isang malaking margin ng kaligtasan. Kung minsan ay dinodoble o tinatakluhan ang tunay na oras na maaring itagal ng pagkain sa pinakamainam na kondisyon. At ang margin na yon, ang industrial na pag-iingat na yon, ay nagsasalin sa milyon-milyong tonelada ng pagkain na perpekto pa na napupunta sa basura
dahil naniniwala ang mga tao na ang petsa ay isang ganap na katotohanan. Isipin ang isang lata ng delata. Ang mga pagkaing delata, kung ang lata ay hindi nayupi o kinalawang, ay maaaring tumagal ng ilang taon, ilang dekada pa nga, pagkatapos ng nakaimprentang petsa. Ang proseso ng pagdelata ay nag-aalis ng anumang microorganism at tinatatakan ang nilalaman ng hermetiko. Habang ang lata ay buo, ang nasa loob ay hindi masisira. Maaari itong mawala ng lasa, tekstura, kulay, ngunit hindi ito nagiging mapanganib. Gayunpaman, milyon-milyong lata ang napupunta sa basura bawat taon dahil lamang sa lumampas na sila sa isang petsang inilagay ng isang tagagawa na mas piniling mag-ingat kaysa sumugal. Gayon din ang nangyayari sa pasta, kanin, mga tuyong butil, tsokolate, pulot pukyutan. Ang lahat ng mga produktong ito, kung maiimbak ng wasto sa isang tuyo at malamig na lugar, ay maaring tumagal ng mas matagal kaysa sa sinasabi ng label. Ngunit hindi ito alam ng mga tao. At nagtatapon sila. Ngunit bago ka tumakbo para kainin ang lahat ng makikita mo sa dispensa, kailangan kong magbigay ng isang mahalagang babala. Dahil hindi lahat ng petsa ay magkakapareho. Mayroong napakalaking pagkakaiba, isang bangin ng kahulugan, sa pagitan ng isang i-consume mas mainam bago ang at isang petsa ng pag-expire. Ang paghahalo sa mga ito, ang pagkalito sa kanila, ay maaring magdala sa iyo sa dalawang pagkakamaling parehong malubha. Ang pagtatapon ng pagkain na ligtas pa o mas malala pa. Ang pagtatago at pagkonsumo ng isang bagay na maaari nang maging panganib sa iyong kalusugan. Ngayon ay hihimayin natin ang sikretong kudigong iyon na inilalagay ng mga tagagawa sa mga pakete. Ang misteryosong wikang iyon na halos walang nakakaalam kung paano bigyang kahulugan ng wasto. Matututuhan nating magbasa sa pagitan ng mga linya. Tukuyin kung ano ang ligtas mula sa hindi. At alamin kung anong mga pagkain ang halos immortal. Dahil ang iyong bulsa at ang planeta ay magpapasalamat sa iyo. I-consume mas mainam bago laban sa petsa ng pag-expire. Ang pagkakaiba na nagbabago sa lahat. Dumating tayo sa puso ng problema, sa sentro ng pandaigdigang kalituhan. Sa mga pakete ng pagkain ay lumilitaw ang dalawang parirala na tila magkatulad, ngunit sa katunayan ay kabilang sa ganap na magkaibang universo. Ang paghahalo sa kanila ay parang pagkalito sa isang multa sa trapiko, sa isang sentensya ng kamatayan. Nagmamalabis ako, pero hindi ganoon kalaki. Ang unang parirala ay, i-consume mas mainam bago ang. Tingnan mong mabuti ang susing salita, mas mainam. Hindi nito sinasabing, huwag i-consume pagkatapos ng. Sinasabi nito na, mas mainam bago ang. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay, binibigyan ka ng tagagawa ng isang payo sa kalidad, hindi isang babala sa kaligtasan. Sinasabi niya sa iyo, Oy, hanggang sa petsang ito, ang produktong ito ay nasa kanyang pinakamainam na punto ng lasa, tekstura at bango. Pagkatapos ng petsang ito, maaring magsimula itong mawalan ng ilan sa mga katangiang iyon, ngunit hindi ito nagiging mapanganib. Ito ay parang kapag bumili ka ng saging, maaari mo itong kainin kapag ito ay perpektong dilaw, o maaari mo itong kainin kapag meron na itong mga batik na kulay kape. Ang lasa ay magkaiba, ang tekstura ay magkaiba, ngunit hindi ka nito papatayin. Ang mga pagkain na may i-consume mas mainam bago ang ay kinabibilangan ng karamihan sa mga produktong nakapakete na hindi madaling masira. Pasta, kanin, mga butil, biskwit, mga tsokolate, delata, mga langis,
mga sarsa sa bote, mga inumin. Ang lahat ng mga produktong ito, pagkalipas ng petsang iyon, ay maaring dumanas ng mga pagbabago. Ang tsokolate ay maaring magkaroon ng mapuputing bahagi na tinatawag na bloom, na taba lamang na lumalabas sa ibabaw. Ang mga biskwit ay maaring maging hindi na masyadong malutong. Ang langis ay maaring maging medyo maanta. Ngunit wala sa mga iyon ang magdadala sa iyo sa ospital. Sadyang hindi na sila nasa kanilang pinakamagandang sandali. Ang isa pang parirala ay radical na naiba. Petsa ng pag-expire. Dito ay walang mas mainam, walang kalituhan. Ito ay isang tunay na babala sa kaligtasan. Ito ay ginagamit sa mga sariwang pagkain at madaling masira. Mga sariwang karne, isda, lamang dagat, mga sariwang produkto ng gatas, ilang mga inihandang produkto na hindi isinailalim sa matinding mga paggamot para sa pag-iimbak. Sa mga pagkaing ito, ang mga bakteryang nagdudulot ng sakit ay maaring mabilis na dumami kapag lumampas na sa isang particular na petsa, lalo na kung ang cold chain ay hindi naging perpekto. Pagkalipas ng petsa ng pag-expire, ang panganib ng pagkalason ay makabuluhang tumataas. Dito, ang rekomendasyon ay malinaw. Kung lumampas na ang petsa, kahit na ang produkto ay mukhang maayos, huwag sumugal. Ang mga bakteryang nagdudulot ng malulubang pagkalason ay hindi laging nagpapabago sa amoy o lasa ng pagkain. Maaring mukhang perpekto ito at kontaminado na pala. Kaya sa susunod na may hawak ang pakete sa iyong kamay, tingnan mong mabuti kung anong parirala ang ginagamit nito. Kung nakalagay ay, i-consume mas mainam bago ang, gamitin ang iyong mga pandama. Kung nakalagay ay, petsa ng pag-expire, igalang ang petsa. Iyan ang unang malaking susi upang huminto sa pagtatapon ng pagkain nang hindi kinakailangan. Anong mga produkto ang humahamon sa oras? Mayroong isang espesyal na kategorya ng mga pagkain na nararapat sa hiwalay na pagbanggit. Sila ang mga maaari nating tawaging ang mga immortal. Mga produkto na kung maiimbak ng wasto ay halos hindi kailanman nag-e-expire. Maari silang tumagal ng ilang dekada, ilang siglo pa nga, nang hindi nagiging mapanganib. Ang pagkilala sa kanila ay isa sa pinakamahusay na sandata laban sa pag-aaksaya. Ang hindi matatawarang hari ng mga immortal ay ang pulot-pukyutan. Nakatagpo na ng mga banga ng pulot-pukyutan sa mga libingang Ehipsyo na mahigit 3,000 taon na ang tanda. At ang mga arkeologo na nagbukas sa kanila ay napatunayan na ang pulot-pukyutan ay maaari pa ring kainin. Bakit? Dahil sa komposisyong chemical nito. Ang pulot-pukyutan ay isang asukal na supersaturated na may napakakaunting tubig na pumipigil sa anumang bakterya o microorganism na mabuhay dito. Bukod dito, naglalaman ito ng mga enzyme na gumagawa ng hydrogen peroxide, isang likas na disinfectant. Ang pulot-pukyutan ay maaaring magkristal, mangitim, magbago ng tekstura, ngunit hindi ito nabubulok. Ang isang banyayad na Bain-Marie ay nagbabalik nito sa kanyang orihinal na likidong estado at nananatiling perpektong makakain. Pagkatapos, ay naroon ang puting kanin. Ang brown rice, dahil mayroon itong germ, ay maaring maging maanta sa paglipas ng panahon dahil naglalaman ito ng mga langis. Ngunit ang puting kanin, kung saan tinanggal ang germ, ay halos walang hanggan kung itatago sa isang lalagyang hermetiko, malayo sa kahalumigmigan at mga insekto. Gayon din ang nangyayari sa asin, asukal, suka, at mga tuyong butil tulad ng lentehas, garbanzos, o bitsuelas. Ang mga produktong ito ay dehydrated,
na nangangahulugang ang mga microorganism ay walang tubig upang lumaki. Habang nananatiling tuyo ang mga ito at ligtas mula sa mga peste, hindi sila nasisira. Ang mga tuyong pasta ay kabilang din sa kategoryang ito. Maaari silang maging marupok sa paglipas ng panahon, maaari silang mawalan ng kulay, ngunit hindi sila nagiging panganib sa kalusugan. Ang instant coffee, ang tsaa, ang mga tuyong pampalasa, lahat sila ay may kapaki-pakinabang na buhay na halos walang limitasyon sa usapin ng kaligtasan, bagaman sa paglipas ng panahon ay nawawalan sila ng lakas ng bango. Ang pagkilala sa hukbong ito ng mga immortal ay nagbibigay daan sa iyo na bumili ng may katahimikan, mag-imbak ng walang takot, at, higit sa lahat, huwag magtapon ng anuman sa simpleng dahilan na lumampas ng isang nakaimprentang petsa. Ano ang talagang nangyayari kapag ang pagkain ay lumagpas na? Upang makagawa ng mga impormadong desisyon, makakatulong ang pag-unawa sa kung ano ang talagang nangyayari kapag ang isang pagkain ay lumagpas na. Hindi ito itim na mahika. Ito ay purong agham. Mayroong dalawang pangunahing uri ng pagkasira. Ang hindi mapanganib at ang mapanganib. Ang hindi mapanganib na pagkasira ay ang nakakaapekto sa kalidad. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkain ay nakakaranas ng mga pagbabagong chemical at pisikal. Ang mga taba ay nag-o-oxidize at nagiging maanta na nagreresulta sa mga hindi kaaya-ayang amoy at lasa, ngunit hindi nakakalason. Ang mga starch ay nagre-retrograde na nagpapatigas sa tinapay. Ang mga pigment ay nabubulok na nagbabago sa kulay. Maaring lumitaw ang amag sa ibabaw ng ilang pagkain, ngunit hindi lahat ng amag ay mapanganib. Marami ay hindi lamang magandang tingnan at maaring tanggalin. Ang ganitong uri ng pagkasira ang siyang inaasahan ng i-consume mas mainam bago ang. Ang mapanganib na pagkasira ay ibang usapan. Ito ay sanhi ng mga bakteryang patoheno tulad ng Salmonella, Listeria, E. coli o ang bakterya ng botulismo. Ang mga bakteryang ito ay hindi laging nagpapabago sa amoy, hitsura o lasa ng pagkain. Maaari kang magkaroon ng isang fillet ng manok na mabango ang amoy at puno pala ng Salmonella. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga sariwa at madaling masirang pagkain ay may petsa ng pag-expire at kung bakit dapat itong igalang. Ang susi ay ang pag-unawa kung anong uri ng pagkain ang nasa harap mo. Ang mga pagkain na proseso, dehydrated, dilata o may mataas na nilalaman ng asukal o asin ay mga kapaligirang hindi paborable para sa mga bakterya. Ang mga pagkaing sariwa, mahalumigmig at mayaman sa protina ay paraiso para sa mga bakterya. Gamitin ang iyong isip. Gamitin ang iyong mga pandama. Ngunit higit sa lahat, gamitin ang kaalaman kung anong uri ng petsa ang iyong tinitingnan. Gaano karaming pera ang itinatapon mo sa basura? Dumating tayo sa bahaging masakit, ang tumatama sa bulsa. Dahil ang lahat ng ito ay hindi lamang isang philosophical o ecological na usapin. Ito ay usapin ng tunay at konkretong pera. Ang mga numero ng pandaigdigang pag-aaksaya ng pagkain ay nakakahilo. Tinatansya na 1/4 ng lahat ng pagkain ginagawa sa mundo ay napupunta sa basura. Iyan ay humigit kumulang 1,300 milyong tonelada bawat taon. Sa usaping pang-ekonomiya, pinag-uusapan natin ang halos $1 bilyong taon-taon. 1 bilyon na may B ng pagiging sobra. Ngunit pumunta tayo sa pambahay, sa iyong bahay. Ang isang karaniwang tahanan sa isang maunlad na bansa ay nagtatapon sa basura ng sa pagitan ng 500 at 1,000 euro sa pagkain bawat taon. Oo, tama ang nabasa mo. Bawat taon,
Maari kang nagtatapon ng katumbas ng isang mobile phone na nasa gitnang antas, ng ilang hapunan sa mga restaurant, ng isang linggo ng bakasyon. Ang lahat ay dahil sa pagkalito sa mga petsa. Dahil sa hindi alam kung paano bigyang kahulugan ng mga label. Dahil sa hindi makatwirang takot. At pagkatapos ay naroon ang gasto sa kapaligiran. Ang paggawa ng lahat ng pagkain yon na hindi kailanman nakokonsumo ay nangangailangan ng mga lupang sakahan, tubig, pataba, enerhiya, transportasyon. Kapag itinatapon natin ito, hindi lamang natin sinasayang ang pagkain. Sinasayang natin ang lahat ng mapagkukunan na ipinuhunan sa paggawa nito. Bukod dito, ang pagkain sa mga tapunan ay nabubulok at lumilika ng metano, isang greenhouse gas na mas matindi kaysa sa dioksido ng karbon. Ang pag-aaksaya ng pagkain ay responsabale para sa humigit kumulang 8% ng pandaigdigang emisyon ng greenhouse gas. Kung ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang bansa, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking emisor sa mundo, sa likod lamang ng China at Estados Unidos. Ang pag-aaral na bigyang kahulugan ng wasto ang mga petsa ay hindi lamang isang gawa ng pambahay na katalinuhan. Ito ay isang gawa ng pang-ekonomiya at ekolohikal na responsibilidad. Ito ay ang paghinto sa pagiging bahagi ng problema upang magsimulang maging bahagi ng solusyon. Kaya sa susunod na, buksan mo ang refrigerator at makita mo ang yogurt na yon na lumampas na ng isang araw, huminto ka sandali at huminga dahil ngayon ay alam mo na ang sikreto. Ngayon ay maaari mo nang tingnan ang paketeng yon sa ibang paraan. Maaari kang magpasya ng may batayan, hindi sa takot. Maaari kang makatipid ng pera, mabawasan ang iyong epekto sa kapaligiran, at sa pagkakataong ito, mabawi ang isang koneksyon sa mga pagkain na nawala sa atin.